Tuwing ika-28 ng Setyembre ay pinagdiriwang ang World Rabies Day at bilang panghisa dito ay pag-uusapan po sa Senidoc kung paano ang tamang pagpapabakuna sa ating mga alagang hayop o pets upang makaiwas sa rabies. Makakasama ulit natin para riyan ay si Doc V. Diaz mula sa Department of Health o DOH. Doc V. Magandang umaga mga ka-Rise and Shine Pilipinas. Ito po ang Say ni Doc at ako po si Doc V. Diaz mula sa Kagawaran ng Kalusugan. Ako ang makakasama ninyo para alamin ang Say ni Doc pagdating sa iba't ibang usapang pangkalusugan. Alam nyo ba mga ka-RSP na tumataas ang kaso ng rabies sa bansa natin ngayon? Ang DOH ay nakapagtala ng 342 na kaso ng rabies at ito ay mas mataas kumpara sa bilang na nai-record na kaso sa kaparehong period last year na 281 cases. 300 sa mga kasong ito ay mula sa kagat ng aso, habang ang 38 ay mula sa kagat ng pusa. Isa ay galing sa bat o paniki at ang natitirang 3 kaso ay mula naman sa kagat ng ibang hayop. Dahil dyan ay makakasama natin ngayon si Dr. Marie Sheila Ordinario from the Bureau of Animal Industry ng Department of Agriculture para bigyan tayo ng impormasyon sa pagbabakuna ng ating mga alagang hayop at tamang pag-aalaga sa mga ito upang maiwasan ang paglaganap ng rabies. Good morning po, Dr. Sheng. Good morning po. Welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas. Dr. Sheng, bukod po sa mga aso't pusa, may iba pa po bang mga hayop na maaari tayong makakuha ng rabies? Ano-ano po itong mga hayop na ito? So ang rabies po para sa hayop ay nakukuha sa mga warm-blooded na animals. Kaya po nagkakaroon tayo ng reported cases sa aso, sa pusa, sa kambing, minsan din meron, sa baka, recently na balita rin sa Facebook. So, pwede po silang ma-infect, even po baboy, kasi they're warm-blooded animals. So, sa manok, hindi natin siya nakukuha. Sa mga ibon, wala po yan. Sa mga ahas, wala din po yan. So, warm-blooded animals. Kaya po pati tao pwede. Bakit po ang paniki? Meron. Kasama din po sila. Yes, Warm-blooded siya. They're considered kasi mammals din po. So mammals. yes, So, pwede din siya. Lalo po for bats na yung tinatawag nila na carnivorous, hindi fruits ang kinakain. Totoo ba, Doc, na inborn ng rabies sa mga hayop? At paano ba nagkaka-rabies ang mga hayop? Rabies po is not inborn. So, ibig sabihin, halimbawa po yung aso, pwede niyang ma-transfer to another animal, to another aso, even po kambing, even sa baka. So, pwede niyang ma-transfer yon through sa saliva. Kaya po ang common is yung kalmot or yung kagat. Pero hindi po sila pinapanganak na merong rabies. Kasi nga po, sakit siya, so naipapasa siya through yung saliva ng laway ng infected na animal. So, laway pala. Laway ang nakakapagdala ng rabies sa kapwa hayop. Ganon din ho ba sa tao? Yes po. Kaya po yung mga cases natin sa tao, usually yan, merong history ng may biting incident or kapag naman pusa, merong scratch, may history na nakalmot. Nakalmot. So, yun po. Bukod po sa kagat ng hayop, may iba pa po bang paraan na posibleng ma-infect ang isang tao ng rabies? Isa pa pong pwedeng makakuha ang tao ng rabies is halimbawa pong nagkakatay tayo ng aso or ng hayop na infected sa rabies. Kaya po, provision ng ating batas, Republic Act 9482 or the Anti-Rabies Act of 2007, na hindi po pwede ang dog meat trade. Kasi po, if that dog is infected with rabies, kinatay natin siya and we don't have the required protective equipment, pwede po tayong ma-infect. Kasi halimbawa from yung cerebrospinal fluid, kasi nasa nervous system po yung virus. Tatandaan po natin, wala po sa dugo yung virus.
So kung halimbawa po uninfected animal, mahawakan natin yung dugo, wala po doon yung virus. Hindi din po natin siya doon tinitest. It's from the nervous system. So yung cerebrospinal fluids, yung kanyang spinal cord, the brain, if infected yon, tumalsik sa mucous membranes natin sa mata, or halimbawa na big accidental na lunok, or kung may open wounds tayo, pwede po tayong ma-infect. Bakit po ba mahalaga na mapakunahan ang mga alaga nating hayop o pets? Kasi po yun na unang-una protection po nila. So kagaya nga ng sinabi ko kanina, hindi po sila pinapanganak na may rabies, hindi tayo nagbabakuna para po magamot yung rabies. So we give the rabies vaccine as protection if in case that animal gets exposed to another animal na merong rabies. So si hayop, pag binakunahan, magpo-produce na antibodies as their protection if in case they get exposed to an infected animal. So ano-ano po ba ang klaseng bakuna na kailangan ng mga hayop? Ito bang mga bakunang ito ay maaring makaprevent upang hindi ma-infeksyon ng rabies ang isang hayop? So sa hayop, para pong baby, so meron din silang iba't ibang bakuna na binibigay pag usually at least 6 weeks of age sila. So meron po yung tinatawag na combination shot or the 5-in-1 vaccine, 6-in-1, 7-in-1, hanggang 8-in-1, 9-in-1 pa po. So those are combination of vaccines for different diseases. So aside from the rabies vaccine na minsan hiwalay binabakuna at least 3 months of age yung aso or yung pusa, meron kasing isang combination shot na may component na ng rabies doon. So sabi ko nga parang 3-in-1 coffee. Di ba dumadami din hanggang 8, 9-in-1 na rin siya. Parang ganun po. So may isang bakuna na merong kasamang rabies. Ano po yung binibigay na bakuna? Yung sinabi niyong 3-in-1, 8-in-1? The hiwalay, the anti-rabies vaccine is for rabies po. Rabies lang. Yes. Oh. So, pinapayo niyo po na taon-taon Yes po. pabakunahan ang Yes mga po. pets. Yes po, at least once a year. Yan po ang required din ng batas sa ating mga pet owners. Oo. Yes, Kasi, our responsibility, the first responsibility of a pet owner, dapat ma-provide yung bakuna na required po para sa mga inaalagaan nating hayop. so, ano ang ginagawa ng ating mga kasalukuyang programa para dito dahil marami nang namamatay uli sa rabies, Doktora? Oh, actually, opo, the highest po ata, I think, since 2007. So ngayon po, sa amin po sa DA, through our secretary po, Secretary Kiko, so siya po ay nag-allot ng 30 million ngayong taon para po mag-procure ng bakuna for rabies na ibibigay po namin hanggang sa mga LGU. So para po habulin po natin yung pagbabakuna, magbibigay po kami ngayong taon at sa susunod na taon ng bakuna na gagamitin po ng mga LGU para magbakuna sa kanya-kanyang mga locality po. Yun naman pong nakagat na. Kasi marami hong pangyayari na nakagat na pagkatapos napakamahal. Yung mga anti-rabies na tapos may mga schedules po yun. Yes Ano po ang gagawin kung nakagat? Unang-una pong dapat natin gawin dun sa nakagat is of course hugasan yung sugat. Sabi ko po kanina, ang rabies virus nasa laway. So ang goal natin, kaya po natin gusto hugasan agad, ma-wash off yung laway na merong load ng virus. So at least 15 minutes with running water and soap or detergent to wash off kasi ang rabies virus madali po siyang mamatay. So ibig sabihin, halimbawa po na with UV light, with heat, with detergents even, namamatay po yung virus, nadi-deactivate siya. So kaya po yun ang unang-una natin dapat ginagawa, hugasan yung sugat. Huwag pong bawang, huwag luya, huwag bawang, huwag po yung mga bato. It's running water and soap or detergent, and then takbo po tayo agad sa bite treatment centers or mga bite centers po natin. Maraming salamat po muli, Dr. Marie Sheila Ordinario, sa mga impormasyong ibinahagi nyo sa ating programa. Mga ka-RSP, be a responsible pet owner. Pabakunahan ang inyong alagang hayop laban sa rabies at kung nakagat, agad na hugasan ng tubig at sabon ang sugat at pumunta sa pinakamalapit na Animal Bite Center. Hanggang sa muli, ka-RSP!